Ako si Richmond. Poor lang ako pero nagpanggap akong rich. Dahil in love ako kay Trina. Ngayon, kami na. Daig ko pa ang nanalo sa loto. Pero hanggang kailan ang swerte ko? Hanggang kailan ako rich in love? Anak mo! Si Richmond nahulog! Nasaktan ka ba? Joke lang! Ano ka ba naman bata ka? Aatakin ako sa puso sa ginagawa mong yan! Hindi magandang biro yon. Wala nang kiss. Nakuha ko na nga yung saranggola mo, wala pang kiss. Joke lang yun. O ayan ang saranggola mo. Halikan mo na yung kuya mo, ba? Pinaghirapan niya yan. Sige na nga. Kiss na. Mwah! Alam mo, Trina, palabiro talaga yan si Richmond eh. Akala ko po na disgrasya na talaga siya. Hindi po yata magandang biro yun. Alam mo, Trina, alam ko na wala namang masamang intensyon si Richmond eh. Katulad na lang nung pagsisinungaling niya sa eskwelahan ninyo. Eh, hindi naman niya sinasadyang makasakit siya ng kahit sino man eh. Eh, alam mo ba kung bakit niya ginawa yun? Ayoko pa ho kasi sanang alamin muna eh. Kung pwede po, huwag niyo na lang po sabihin kay Richmond na pumunta ako dito. Sige. Ayaw mo bang magpakita sa kanya? Hindi na po. Huwag niyo na lang po sabihin sa kanya ha. Mauna na po ako. Salamat ulit ah. Salamat po, Mang Teban. Oh, ang tatay niyo. Teban! Hi. Ano, marami ka ba Ano, nabenta? Ambrosia? Ayan. Kaya tayo umiinom ah. Para kayong... Ayun, ang sarap. Di ba yung sa pupuso? Tara na nga, lumipat na nga tayo ng ibang table. Dito na tayo. Pare. Doon na lang kayo sa kabilang table. Baka sa kakadikit nyo sa akin, pati yung mga ibang kabatchmate natin magalit sa inyo. Drama mo ha. Alam mo Richmond, dapat hindi ka nagpapaapi eh. Kaya ka pinagtitripan ng mga yun. Dapat magalit ka. Lumaban ka. Ano? Makikipagsapakan din siya katulad mo kapag ka napipikon? Nakipagsapakan ka? Pinagtanggol ka niya. Talaga pare? Eh bad trip sila eh. Buti nga hanggang ngayon nakakapagtimpi ka pa. Kagagawan ko naman lahat to eh. Lumaki ang ulo. Masyadong inangat ang sarili sa itaas. Tuloy ang lakas ng pagbagsak pababa. Ano, Labs? Bagay ba? Kagalang-galang na ba ako? Robby! Next. Yes, best friend. Bagay, no? Diyan ba yung toga ko? Hanapin natin. Magsino, Marcelino, Mapua. Nuevas? Pare, walang Martinez eh. Wala. Annalisa, Check natin. check mo naman dyan. Baka naman, hindi lang nalagay yung pangalan ko dyan. Okay, sige. Oh, Martinez! Suot mo na. Ito pala eh. Bagay. Yan. Okay ba? Ayos. Okay? Okay. Richmond, pakitanggal nga muna yung toga mo. Bakit? Pare, pinagtitripan ka na naman. Wala pa tayong speech sa ating best student liar. Ladies and gentlemen, a round of applause for our best student liar. Sama mo talaga, no? Oh,
Marlene, nandiyan ka pala. Sana kinuna mo ng picture yun, oh. Magandang storya yun para sa school paper natin. Best student tayo. Hindi sa laki ng allowance, sa gara ng kotse, o sa ganda ng damit, masusukat ang halaga ng isang tao. Pinatunayan sa atin ni Richmond ang halaga niya nung pinapanalo niya ang basketball team natin sa regional finals. Nung sinagip niya ang kasamahan nating estudyante sa sunog. Tayong lahat, napahanga niya. Kaya siya ang nahalal bilang batch president. Ganun na ba tayo kabilis makalimot? Nabura na ba ang lahat na magagandang ginawa niya? Naniniwala ba sa basurang to? Eh, sino bang nagsulat ng article na to? Eh, tila kapag kahit ilang articles pa ang isulat dito, the bottom line is, nagsinungaling siya. Sino ba nagsulat nito? Si Norly Diaz, pare. Nakalagay dyan, oh. Kaya naman pala. Eh, parang to tayong susunod-sunod kay Richmond, eh. Wala silang pinagkaiba. Pareho silang loser. Pare. Enrico, ano ka ba? You're so insensitive. Hindi mo ba nakita na dyan lang si Norly? Ha? Nakita ko. Ang sama mo talaga. Yung ano? Dati, gustong-gusto ko makapasok sa barkada ng mga popular kids. Mga mayayaman, sikat, nakaporma. Pero ngayon alam ko na kung gaano kayo kasasama. Ayoko na lang. Norly, wag mo naman kaming lahatin. Si Enrico lang naman ang nagsalita kanina eh. Opinion niya yon, hindi naming lahat. Pero ba't di mo pinagtanggol si Richmond, Trina? Bakit mo sinulat to? Bugbog na si Richmond. Kailangan niya ng kakampi. Alam mo, hindi lang naman si Richmond ang apektado dito eh. Apektado tayong lahat. Nagsinungaling siya sa amin. Nagsinungaling din siya sa'yo. Dikit ako ng dikit kay Richmond noon. It's not because gusto ko lang maging popular, pero gusto ko rin siya. Parang that guy has it all. Mabait, cute, matulungin sa lahat. Added point na lang sa kanya pagiging mayaman. Siguro naman, alam mong gusto ko si Richmond, di ba? Medyo. Dati ko nang alam na mahirap si Richmond, pero wala akong pinagsabihan. Tinakot ko siya na sasabihin ko sa'yo ang lahat pag hindi siya dumikit sa akin. Kaya lagi mo siyang kasama. Blinakmail ko siya, Trina. Sinabi ko sa kanya nasasabihin ko sa'yo ang lahat pag hindi niya ako dinikitan. Pero takot siyang malaman ng reaksyon mo.
Takot siya na masaktan ka. Pero nung nalaman niya na gusto ko siyang gawing date sa prom, hindi na siya pumayag. Sabi niya na okay lang sa kanya na sabihin ko na ang katotohanan sa'yo. Basta ikaw lang ang maging prom date niya. Gusto na niyang aminin sa'yo ang lahat ng gabing yun. Naunahan na siya ni Enrico. Trina, totoo ang nararamdaman ni Richmond para sa'yo. Sana wag mong baliwalain. Sayang eh. Sayang kayo. Oo nga. Sayang nga. Pero mahirap gawin yun. Nakalimutan ko na ng lahat ng ginawa niya sa akin. I don't trust him anymore, Norly. I just don't. Hindi pwede to. Binibrainwash niya ang mga estudyante para isipin na he's some kind of a hero when he is not. Hayaan niyo na ho, ma'am. Sa totoo lang naman ho, wala naman ho talaga tayong pinanghahawakan kay Mr. Martinez eh. Wala naman ho siya talagang na-violate na school regulations. Excuse me po, ma'am. Ito na po yung records na hiningi niyo. Pinadala ng central office kanina. Thank you. Excuse me, Miss Aldegar, but I have a lot of things to do. Yes, ma'am. Gagawin pa ninyong hero tong si Richmond na to. Ha? Tingnan lang natin. Oh, Enrico, ba't ka nandito? Nabasa niyo na ba yung school organ natin? Ma'am, kailangan may gawin kayo doon. Ito na nga anak ko. Binabasa ko na ang mga files ni Richmond. Ako naman anak. Nabista ko na nga siya sa lahat eh. Thanks to you. Kailangan, ma'am, sunod. Patalsikin niyo na siya sa school. Anak, kailangan muna natin siyang hanapan ng butas. At pag nahanapan natin siya ng butas, Hindi ko siya pagmamartsahin sa graduation. Ganito palang itsura ng opisina nyo. Richmond, anong ginagawa mo dito? Hindi na ako nakaapak dito eh. Kahit na ako yung laging laman ng school paper. Busy ba kayo? Kasi may inaabot kaming deadline mamayang hapon eh. Pinagluto kasi ni nanay ng pansit. Pasasalamat dun sa sinulat mong school paper tungkol sa akin. Sus, ano ka ba? Wala yun, no? Orly, malaking bagay yan para sa akin. Sorry pala kung hindi ko binibigyan ng importansya yung mga articles mo dati. Alam mo, ginawa ka yun kasi sobra-sobra na yung pang-aapi nila sa'yo. Hindi ko naman sila masisisi. Alam mo, Richmond, dati palaban ka. Kahit anong problema dumating sa'yo. Kahit nga blackmailing kita, fight ka pa din eh. Namimiss ko na yung ganun, Richmond, no? Kaya ako to sinulat. Mahirap na kasing gumalaw eh. Pakiramdam ko lahat ng tao galit na sa akin. Ano ka ba? Meron ka pa rin naman mga kaibigan eh. Tsaka, alam mo, mas mabuti pa. Kainin na lang natin yung pansit sa cafeteria. Total, lunch break na naman namin. Huwag na. Ang daming tao din eh. So? Hindi ka ba nahihiyang ako yung kasama mo? Hindi. Alam mo, hindi na popularity ang habol ko ngayon, no? Tingnan mo ah. Mayaman ka nga, sikat ka nga. Pero, ilan ba sa mga kaibigan mo yung maaasahan mong paglalaban ka talaga? Mabibilang mo lang sa isang kamay. O, tingnan mo na. Alam mo, mas gusto ko yung Richmond na kasama ko ngayon. Hindi nga siya mayaman, hindi nga siya sikat, pero totoong tao naman siya. Hindi ka na nga kumain na tayo. Mukhang masarap ang luto ng nanay mo eh. Cyril, saan ka ba nalagay itong mga folders? Diyan na lang siguro sa pinakailalim na drawer ng file cabinet. Thank you talaga, Annalisa.
Kung di dahil sa'yo, hindi ko siguro matatapos tong mga requirements para sa graduation natin. Okay lang yun. Tinutulungan mo rin naman ako sa mga requirements ko, diba? O sige, una na ako sa'yo May lutos pa kasi si Miss Esme sa akin eh. Kita lang tayo sa kantin. Bye, Bye-bye. Shirley. Hello? Miss Ojeda? Si Miss Esme to. Yes. Esme Di Hoya. I've been going over the files of one of our students. May problema tayo. Mukhang he falsified the documents. Nung ginawa niya ang application form for school president, ang nilagay niya na father niya ay si Don Nats. When actually, it's Mang Teban, ang dati nating school janitor. Paano ba to? Huwag niyong sabihin, palulusutin natin to. Yes. Very good. Hindi. Ako na ang magsasabi sa kanila. Thank you. Doon tayo sa practice. O, Annalisa. Excuse lang. May papasabi na naman balita si Miss Esme tungkol kay Richmond. Ano yun? Hindi ko alam. Basta tungkol daw sa school records eh. Alam mo, sigurado ako ipapahiya na naman si Richmond sa buong batch natin. Hindi pwede yun. Sobra-sobra ng ginagawa nila kay Richmond. Ayun na siya, Robby. Ay, good afternoon po, ma'am. Good afternoon po. What are you two doing here, ha? Mag-uumpisa na ang graduation practice nyo. Ay, ma'am, pupunta din kayo doon? Yes, may kailangan akong aayusin doon. By the way, have you seen Mr. Richmond Martinez? Si Richmond po? Yeah. Hindi pa eh. Hindi pa po, hindi pa po. Kailangan ko siyang makausap eh. Sigurado nandun na siya sa graduation practice niyo. Ay, ma'am! May nag-cut ng class. Nag-over the bakod. Opo, tama. Nakita po namin kanina. That can wait. Mas importante ang aayusin ko ngayon. Ay, maniwala nun. Ano na yan? Jeffrey Mapua. Geraldine Magsino. Richmond Martinez. Marites Narvaez. Excuse me. I have an announcement to make. Mr. Martinez, please stay on the stage. May problema sa school records ng isa sa mga estudyante. Nagsinungaling siya at hindi tama ang mga inilagay niyang impormasyon sa kanyang mga school documents. Nagpapatunay ang mga papeles na dala ko ngayon. At dahil dyan, hindi siya papayagang sumali sa ating commencement exercises. Richmond Martinez, ikaw ang tinutukoy ko na estudyante. Kaya please, step down the stage at hindi ka pwedeng magmarcha.
Ako si Jen. Prinsesa ako pero nagpanggap akong maid. Dahil tinakasan ko ang daddy ko na magpapakasal sa isang wicked witch. Na-inlove ako sa amo kong si Ralph. Si Ralph na kapatid ni Emily. Si Emily na na-inlove sa driver niyang si Dodong. Si Dodong at si Emily, si Ralph at ako. Kami ang made for each other. Pero tulad ng lahat ng fairy tales, laging may kontrabida. Happily ever after din kaya ang ending nito? Be strong, sis. Maybe it's for the best na umalis na rin si Dodong. Isipin mo, hindi na ma-high blood si Mommy. Baka for the best, baka hindi. Baka pagkakamali ito na titiisin ko na lang habang buhay. Sir Ralph, Ma'am Emily, Nanay ni Risa, kung hinahabol niyo si Dodong, ayun, kakalis lang. hindi naman ho si Dodong hinahanap ko eh. Sir, Ma'am, si Jen ho, mukhang lumayas ho kagabi. Ito, hindi man lang ho ako ginising. Nagpatong na lang ho ng sulat siya sa pocketbook ko. Tapos, nagpapasalamat daw ho sa akin at saka sa mga magulang ninyo. Humihingiran ho ng dispensa at sabi, uuwi na lang daw ho siya sa probinsya. Well, alam niya ginagawa niya. Yun lang ang sasabihin mo? Hindi mo man lang siya hahabulin to say you're sorry? To tell her how you really feel? Ano pa magagawa ko? Kalad ka rin ko siya pabalik dito? Ayaw na niya sa akin. Okay? Sandejas nuptials? Teka muna, ito yung business associate na pinag-dinner dito ni Daddy about 2 months ago. Nanay Nerissa, bakit nandito ito? Ma'am, siguro si Dodong na lang ho ang kausapin niyo tungkol dyan. Ano ba naman yung mga flowers na yan? Parang korona ng patay. Hello? Ano pulong? Lucinda, may problema tayo. Anong problema? Nandito ako sa domestic airport. Si Jen, uuwi kasama yung yaya niya. Pero huwag ka mag-alala. Bumili ako ng ticket. Susundan ko sila. Ano? Ngayon pa niyang naisipang muwi sa mismong araw ng kasal ng ama niya? Ang taray, oh. Ang ganda ng bulaklak mo, parang may patay. Para sa punerarya mo. Ano? Punerarya ko? Eh bakit parang tensyonado ka? Sinong lilitsunin? Ikaw. Kung ako ang litsyon, ikaw ang leche. Huwag niyong ayusin yan, ha? Huwag niyong ayusin. Ano? Bakit di mo pinigilan? Malay ko ba? Akala ko pupunta lang sa apartment ng yaya niya eh. Hindi ko naman alam na nagbabalak na pala sa umuwi. Hindi maaaring makabalik ng Cebu ang malditang yan hanggat hindi nakapag-I do sa akin ang ama niya. Huwag ka mag-alala, may plano ako. Oh, sige na. Magbo-boarding na. Tawag na lang ako mamaya. Nagbe-break up ka. Hello? Hello? Ready for boarding. Ano dyan? May nintay ka ba? Boarding na. Wala. Yes, darling. Alam mo, naisip-isip ko, parang hindi yata tama na wala si Jen dito on such an occasion as important as this. Honey, napag-usapan na natin to. Kung ayaw ni Jen talaga magpahanap, saka na yun, di ba? Pero sweetheart,
Importante itong okasyon na to. She should be here. Bayaw, mukhang nabagukata yung ulo mo kasi may sense yung sinasabi niya. No? Ikaw ang mababago kung hindi ka tumigil. Helmet ka na lang, Bayaw. Sweetheart, kung ayaw mo talaga, sige, i-call off natin ang wedding. Talaga? Talaga, sweetheart? Naintindihan mo ko? Kung okay lang sa'yo na mapahiya ako sa lahat ng guests natin, kung okay lang sa'yo na mapahiya ako sa lahat ng friends na in-invite ko, na, imagine, lahat ng mga radio stations na pinuntahan ko para lang i-announce ang wedding natin, kung okay lang sa'yo na mapahiya ako sa kanila. Oh, sige, sige. Okay, ituloy na lang ang kasal. Ituloy na. Honey, thank you. Okay. Siguro naman maintindihan na to ni Jen. Oh, Dong. Napadalo ka. Hindi naman ako bumibisita eh. Tatanong ko lang sana kung meron kayong job opening dito. Don't tell me na nakipag-boxing ka na naman sa amo mo. At mukhang talunan ka na naman. Maswerte ka. Kakaalis lang ng stock boy. Kaya, kailan ka pwedeng magsimula? Talaga? Oo, ibig sabihin, pwede na ako simula. Kahit ngayon na. Oh, Dong, hindi ka pa nagsisimula, may bisita ka na kaagad. So, anong ginagawa mo dito? Naglayas pala si Jen kagabi. Wala sa aming nakaalam. We have to find her. Bakit? Dahil kiniyasan ni Ralph sa Sapphire Ball, ano? Dodong, nagmamakaawa ako. Give Ralph a chance to make it up to Jen. Bakit? Para paikot-ikutin niyo na naman siya tulad ng dati. Dahil mahal siya ng kapatid ko. At gusto ko, maging masaya ang kapatid ko. Taga Cebu talaga si Jen. At Sandias ang tutuwa ng apelido. It's all starting to make sense now. Eh, kung pumunta kayo na Cebu, malamang di sila mahirap hanapin doon. Kasi kilala yung pamilya nila doon eh. Salamat. Ako, Dodong, wala na ba akong pag-asa makabawi sa'yo? Emil, pag-usapan natin to eh. Masyado na malayo istasyon natin ngayon sa buhay. Lahat na lang na nakausap ko, ikaw, si Jen. Lagi na lang binabanggit yung istasyon sa buhay. Alam mo ba ang istasyon sa buhay, Dodong? Stopover lang yan habang naglalakbay. But you don't stay there. Ang pera ko, ang social standing ko, lahat yun, istasyon lang. Pwedeng mawawala. Pero ang hindi pwedeng mawala, ang pagmamahal ko sa'yo. I guess I must have loved you noong bata pa lang tayo. Nahihiya lang akong umamin. Pero Dodong, natatakot na ako. Natatakot na mawala ka sa akin before I can tell you how much I really love you. Okay naman yung construction natin. Mag-start na tayo sa bagong unit natin, malapit na. Excuse me po, Sir Ralph. May bisita ho kayo. Marga? Hi, Ralph. Hi, Hi, tita. Hi, tito. Hi. Ralph, pwede ba tayo mag-usap? Excuse lang ah. Ralph, pumunta ako dito para mag-apologize. I know that I acted like a monster last night. You think? Alam mo, nung binuhusan ako ni Emily ng champagne, medyo nagising ako.
Ngayon ko lang siya nakita magalit ng ganon. Kaya ako lang naman ginawa yan dahil ayoko mawala ka sa akin. Tinanong mo sa akin kagabi kung pinagpalit kita kay Jen. Hindi kita pinagpalit kay Jen. Si Jen lang pala talaga ang laman ng puso ko all along. Sa kabila ng mga away namin ni Jen, nakita niya yung totoong ako. Yung Ralph na pwede pala maging responsableng anak. Ang Ralph na mahal ng pamilya niya pero hirap siya ipakita. Pero sa'yo, Marga, premyo lang ako eh. Naalala mo ba si Lola Conching ko? Yung kakamatay lang. Yung nanggaling ng Italy, tapos binisita tayo sa London. You know, she really liked you. Ang pagkakamali ko lang, hindi ko nakita kung bakit kaagad. My Ralph. Ngayon alam mo na kung bakit mahal ng mahal na anak mo si Jen. Ralph, narinig ko yung pinag-usapan niyo ni Marga kanina. Kaya, more or less, alam ko na yung totoong nararamdaman mo para kay Jen. Sorry, Ma. Anak, huwag kang mag-sorry sa akin. Alam mo, ako nga ang maraming kasalanan sa inyo ng ate mo eh. Sa tinagal-tagal naming pagsasama ng daddy mo, kalimutan kong mahirap din si Ramon noon. Oo, working student siya noon. Doble-doble ang trabaho niya para maitustos lang niya sa pag-aaral niya. Pinagsasabay niya ang dalawang trabaho niya. Wala siyang pag-aari noon kundi ang kanyang mga pangarap. Pero malaking dahilan yon kung bakit ako na-inlove sa kanya. Biro mo, kahit baksak na yung katawan niya sa pagod, hindi pa rin namamatay yung mga ambisyon niya. Anak, hindi ba itinuro namin sa inyo ng daddy mo na huwag na huwag manghahamak ng ibang tao? Ang nakalimutan lang namin ituro sa inyo na hindi yaman o estado ng buhay ang magsasabi kung sino ka o kung ano man. Kung ano ka. Manggagaling yan dito, sa puso. Yang puso mo magsasabi sa'yo kung sino ka at kung ano dapat mong gawin. Kaya, kung sinasabi niyang puso mo na susundan mo si Jen, I think that's the right thing to do. Alam mo, lahat ng mga sinasabi ko sa'yo ngayon, uulitin ko na naman dyan sa ate mo. Asan na ba yung ate mo? Ma'am Emily, wag ko kayong aalis. Kailangan niyo magpaalam kay ma'am para malaman niyo kung saan kayo pupunta. Hindi siya approve kay Dodong, kaya mas lalong hindi siya approve kapag malaman niya, hahabulin ko si Jen sa Cebu. Ayokong maulit kina Ralph at Jen ang nangyari sa amin ni Dodong. Pero Ma'am Emily, hindi ko pwede yan. Tama na ang isang pagkakamali sa pamilyang ito. Danny, sa airport, please. Ma'am Emily, ako pagagalitan nun. Ma'am Emily, huwag niyo gagawin to. Ayoko naman. Ma'am!
naman, tuloy na nga ang kasal. Buti na lang umuwi na ako dito sa Cebu para makipagbati kay Daddy. Ibig mo sabihin, okay lang na makasalan daddy mo sa babaeng yan? Hindi. Pero ano pa bang magagawa ko, di ba? Naglayas na nga ako at lahat, natuloy pa rin yung kasal nila eh. Huwag mo sabihin sa akin affected ka. Ako? Hindi, ano? Man. Bayaw! Yan ba ang dahilan kaya ako nandito ngayon? Para pamili ng barong para sa'yo? Eh kahit naman pasuot mo dyan, Diyos ko. Nakikita rin ang edad mo. Hindi yan ang dahilan kaya kita pinapunta rito. Alam mo, Ay! Bayaw, nakakahiya sa memory ng ate ko. Hindi ka nahiya. bigaon. Hindi nga yan ang dahilan kaya kita pinapunta rito eh. Hindi ba? Pati, medyo naguguluhan lang ako kasi parang hindi naman yata tama na ikakasal ako tapos wala dito si Jen. Ba't di mo sabihin sa Lucifer na yan, ha? Yung jowa mong yan. Nakita mo ngayon taon eh, hindi makausap ng matino. Eh ano kasi ang mali? Ano ba talaga, ha? Yung wala dito si Jen o yung pagpapakasal mo dyan sa Lucindang yan? Ewan ko. Basta naguguluhan ako sa pangyayari. Ariston, natandaan mo na, hindi pa rin alam ang sagot dyan. Eh di sundin mo ko nasa puso mo. Good morning, sir. May I help you? Dodong, pumunta ako sa boarding house mo. Sabi nila nandito ka daw. Gusto po nila ng hotdog? Dodong, nakikiusap ako. Kailangan ko makausap si Jane. Paano ba nakasiguro na malis nga ang intensyon mo doon sa kaibigan ko? Hindi ko hinihingi na tanggapin niya ako. Gusto ko lang mag-sorry sa kanya sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Kahit di niya na ako tanggapin, basta makapag-sorry ako, masaya na ako. Talaga naman palang dakilang tangat kalahati ka eh, no? Punta-punta dito, tatayo-tayo ko dyan, sabihin mo okay lang sa'yo na hindi ka tanggapin ulit ni Jen. Nagpapamartir ka. Alam ba kung ano yung pinapakawalan mo? Hindi ka ba natatawa kung bakit magaling mag-English si Jen? Kung bakit ang galing ang sekretary? Kasi edukada naman yun eh. Hindi mahirap ang pamilya nun. Heredera yung pinakawalan mo, tol. Mga Apolinario! Anong ginagawa niyo dito? Sa dami ng lugar dito pa tayo nakita. Bibisitahin ko yung kapatid ko. O kayo, anong ginagawa niyo dito? Wala po. Umuwi na po ako. Babalik na po ako sa Sandeas Plantation. Ay, Yaya Maya, ito nga po pala si Manong Apolinario. Yaya ko po. Sa Sandeas Plantation? Ikaw yung anak nung ikakasal mamayang gabi? Ako nga po, anak po ako ni Ariston Sandeas. Eh bakit sa Maynila, iba yung pangalan na ginagamit mo? Habang storya po eh. Malayo pa yung titira niyo. May sasakyan ba kayo? Wala nga eh. Uy, tama-tama. Sumabay na lang kayo sa amin ng kapatid ko. Ihahatid namin kayo. Talaga po? Okay lang po. Oo, sige. Ako na ito magdadala nito. Yan, yayo. Ako na lang. Sige. Ay, salamat po Nagbibiro ka. Mukha ba ako nagbibiro? Ibig mong sabihin, lahat ng paghihirap namin. Dahil akala ko mahirap siya, yung pala mayaman siya. Tanga ka talaga, tol. Pero, minahal ko pa rin siya. Kahit akala ko mahirap siya. Minahal ko siya. Tanga ka pa rin, tol. Ano bang balak mo gawin ngayon? Magpapaalam mo kay Mami at Ate Em. Kung pwede ako pumunta ng Cebu. Ralph, pwede ba ako sumama? May katangahan din ako nagawa kasi. Mga Apolinario, bakit wala kayong dala-dala? May mga gamit ako sa bahay ng kapatid ko. Kahit pa sa lubong man lang? Yung kapatid ko, sawa na yun sa pasalubong. Mga Apolinario, siguro mas mabuti na lang kung mauna na lang kami ni Yaya Maya kasi Diyos ko, lagpas sa kalahating oras na tayo dito naghihintay. Sandali na lang, Jen. Ano na yun? Darating na yung kapatid ko. Jen! Emily!
importante tayong dapat pag-usapan. Medyo na-guess ko nga na mayaman kayo, Jen. Nakita ko itong nakaipit sa loob ng pocketbook na naiwan mo sa bahay. Kasama ng sulat mo. Oo nga, no. Nakalimutan ko na to eh. Teka. Nakalagay dito sa invitation na to, nagpakasal yung daddy ko at saka si Lucinda 2 months ago. Nung death anniversary ng mami ko. Eh di ba, Yaya Maya, nakakita tayo ng tabloid kanina. Tapos nakalagay doon, magpapakasal si daddy today. Sandali, Manong. Hindi ito yung daan papunta sa plantation namin eh. Bakit tayo huminto? Kulong, inikot ko na yung area. Walang katao-tao. Secured na tayo rito. Baba! Ha? Ano?